Noon pa man din ay hindi na bago sa lahat ang kwento tungkol sa mga nilalang sa mundo. Hanggang sa makabagong henerasyon ay marami pa din ang naniniwala at bentang-benta mula noon pa man ang tungkol sa mga aswang. Minsan nga ay ito din ang ginagamit ng mga nakakatanda na panakot sa mga kabataang makukulit at ang mga pamahiin ng mga matatanda na siyang buhay pa hanggang sa ngayon. Talagang sinusunod ito ng karamihan. Ang iba naman ay hindi din naniniwala sa mga ganyan at ginagawang katatawanan na lang ang lahat. Lumaki ako sa piling ng aking lolo at lola Cabario. Para sa akin ay swerte pa din ako kahit walang mga magulang na kinilala habang lumaki. Busog na busog ako sa pagmamahal nila kahit mahirap lang ang aming pamumuhay. Tanging pangingisda lang ang hanap buhay ng lolo ko at pagtatanim naman ng gulay ang gawain ni lola. Wala naman akong masabi sa kanila dahil sobrang sipag kahit matatanda na ang mga ito. Noong nasa 15 anyos pa lang ako, ay pinagtapat na nila sa akin na hindi nila ako tunay na apo at kadugo. Kwento pa sa akin ni Lolo Berto ay nakita lang nila ako sa harap ng pintuan nila. Dagdag pa niya Cabario, sobrang tuwa nila ng mga oras na yun dahil kahit hindi sila biniyayaan ng anak, ay binigyan naman sila ng isang bata na matuturing nilang apo. Aaminin ko Cabario, nagtanim ako ng galit sa aking mga magulang dahil sa ginawa nilang pag-aabandona sa akin. Matagal ng panahong naghintay sina lolo at lola na babalikan ako ng magulang ko. Pero umabot na ako sa puntong ito Cabario na hindi ako tuluyang binalikan ng mga magulang ko. Hindi na din ako umasa pa dahil meron naman akong lolo at lola. Ang hirap lang isipin dahil marami pa din sa ngayon ang nag-aabandona sa mga anak samantalang karamihan sa ibang hindi pinalad na magkaanak ay nangangarap. Pakiramdam ko nga, isa lang akong bunga ng kamalian ng magulang ko dahil basta na lang nila akong iniwan. Cabario at Kalakbay, nakagawian na namin ng lola ko na kapag sasapit ang takip silim ay kinikwentuhan niya ako ng tungkol sa mga taong hindi nakikita. Mga duwende, engkanto, maging ang mga aswang. Namulat ako sa paniniwala na mayroong mga aswang sa mundo dahil sa mga kwento ni lola. Minsan nga, tinatakot niya pa ako kapag hindi pa natutulog ng maaga sa gabi. Sa tuwing magsisimula na siyang magkwento ay humahanga naman ako sa kanya Cabario. Nandoon sa kanyang boses ang katotohanan at masasabi mong hindi siya nagbibiro at hindi gumagawa ng kwento. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Soledad o kaya sa madaling salita Cabario, Sol. Kasalukuyan akong naninirahan sa Palawan Cabario. Ang bahay namin ay malapit sa tabing baybayin at napapalibutan ito ng mga nagtataasang bundok. Medyo nakakatakot kung iisipin ang baryo namin dahil na din po walang kuryente noong mga panahong yon. Marami na din po kong naririnig na ang lugar ng Palawan ay maraming aswang. Pero hindi naman ako naniniwala doon. Kasi nga wala pa naman akong nakikita na ganoon Cabario. Hindi naman ako nakikipaglaro sa ibang mga bata dahil mas sabik akong marinig ang kwento ni lola. Minsan nga, nakakatulugan ko na ang mga kwento niya. Akala ko nga ay hanggang kwento lang ang lahat at hindi ito nangyayari sa totoong buhay. Nagbago ang lahat Cabario noong grade 6 pa lamang ako
ay napatunayan kong totoo ang mga aswang. Buong buhay ko, akala ko ay hanggang kwento lamang ang tungkol sa mga nilalang na ito. Tanda ko pa noon, kabaryo. Gabi iyon ang mangyari. Mag-isa na lamang akong gising sa bahay dahil tulog na ang lolo at lola ko. Kasalukuyan po kasi akong nagbabasa ng libro ng mga oras na iyon. Tahimik na ang buong paligid at mga huni na lang ng mga hayop ang maririnig mo. Hanggang sa may narinig akong isang lagabog sa bubungan namin. Nagtaka pa nga ako, kabaryo, dahil wala naman na punong malapit sa bahay namin. Para may mahulog na sanga ng kahoy. Hindi ko naman iyon pinansin at nagpatuloy lang ako sa pagbabasa ng libro. Habang tumatagal, ay nakakarinig na ako ng kaluskos na parabang tinutuklap ang bubungan namin. Tumayo naman ako sa kinauupuan ko, kabaryo. Habang bitbit ang gasera, hindi ko na ginising pa sina lolo dahil alam kong mahimbing na ang tulog nilang dalawa. Lumabas ako ng bahay at halos manigas ako sa kinatatayuan ko, kabaryo. Doon ko nakita ang isang malaking paniki na lumipad papalayo sa bahay namin. Nabalot ng katanungan ang isipan ko noong gabing yon. Dahil wala naman ganong kalaki na paniki akong nakikita. Hanggang sa pumasok sa isipan ko na baka aswang yon. Dahil sa takot ko na baka bumalik ang paniki na yon, dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko na tinapos pa ang ginagawa at natulog na lang. Sumapit ang umaga, kabaryo. Tinanong ko si lola sa bagay na nakita ko kagabi. Kulang na nga lang ay kutusan niya ako nang malaman na hindi isang paniki ang nakita ko. Isa daw iyong uri ng aswang. Bago ko lang din nalaman na meron palang iba't ibang uri ng aswang. Merong nakakalipad at nakakapanggaya ng anyo ng mga hayop. Sa ganoong paraan daw ay malaya silang nakakapambiktima ng mga tao. Sa susunod, Sol, kapag may nakita kang kakaiba o narinig na bago sa pandinig mo, ay gisingin mo kami ng lolo mo, ha? Sabi ni lola matapos kong sabihin ang mga natuklasan ko kagabi. Pasensya na, lola. Ang sarap po kasi ng tulog nyo kagabi at ang himbing pa. Sagot ko sa kanya habang umihigop ng isang mainit na kape. Hanggang sa umabot sa puntong kinakailangan kong umalis sa baryo namin at lumuwas ng bayan, kabaryo. Naganap ako ng pwedeng mapasukan na trabaho dahil naawa na ako sa aking lolo at lola. Sa tanda nilang iyon, dapat ay nagpapahinga na lang sila sa bahay. Nakapagtapos din ako ng kolehiyo dahil sa pagpupursige nilang tustusan ang pangangailangan ko. Gusto kong ibalik sa kanila ang lahat ng pagsasakripisyo nila. Gusto kong maranasan nila ang kaginhawaan ng buhay. Ayaw pa sana nila akong payagan ngunit wala na silang nagawa dahil sa buo na ang desisyon ko. Ilang buwan na akong nasa bayan, medyo malayo yon sa lugar namin, kabaryo. Linggo-linggo akong nagpapadala sa kanila ng pera. At sa tagal ko doon, ay meron lang akong napansin na kakaiba. Palagi ko kasing napapansin na merong nakasubaybay sa akin tuwing nasa labas ako. At kahina-hinala din, kabaryo, yung babaeng palagi kong nauhuli na nakatingin sa akin at kung saan man ako pumunta, ay lagi din siyang nandoon. Nakakaramdam ako ng kakaibang kaba sa kanya. Hindi ko na lang yon binigyan ng kakaibang mali siya. At isinawalang bahala ko na lang. Lumipas pa ang ilang araw, mga kabaryo. Nakatanggap ako ng balita na merong sakit ang lola ko. Kaya naman kailangan kong umuwi sa baryo namin para makita ang kalagayan niya.
Nagpaalam muna ako sa may-ari ng pinagtatrabahuan ko at pumayag naman ito. Umuwi ako sa boarding house na inuupahan ko at inumpisahan ko ng iligpit ang mga gamit. Hapon na ng mga oras na yon. Nag-aabang ako ng sasakyan pauwi sa amin. Halos hindi ako makapag-isip ng maayos dahil sa kalagayan ng mahal ko sa buhay. Napatayo ko sa kinauupuan ng matanaw ko na ang isang jeep noon. Nakakailang hakbang pa lang ako noon, kabaryo, para sumakay sa jeepney na iyon nang merong humawak sa balikat ko. Nang lingunin ko iyon, ito yung babae na palagi kong nakikita kahit saan man ako naroroon. May kung ano sa mga mata niyang nangungusap ng masilayan ko ito. Tinanong ko ito kung may kailangan ba sa akin. Hindi ko naman inaasahan ang sasabihin niya, kabaryo. Sinabi niyang sumama daw ako sa kanya dahil siya ang nanay ko. Ang bilis ng pangyayari. Gulat na gulat ako sa kanyang sinabi. Napatawa naman ako ng mga oras na yon sa harapan ng babae. At sinabi ko nga dito na matagal nang patay ang mga magulang ko. Pero nagpumilit siya at sinabi sa akin na hindi siya nagkakamali, na ako talaga ang batang iniwan niya noon. Tinanggal ko yung kamay niya sa balikat ko at umatras ng konti. Umiling pa nga ako sa kanya at hindi naniwala. Tumalikod na ako ulit para sana sumakay dahil paalis na ang sasakyan. Ngunit bigla na lang may humila sa kamay ko. At siya na naman yun, kabaryo. Humigpit ang hawak niya sa palapulsuhan ko ng mga oras na yon. Nakaramdam na din ako ng takot. Nagpumiglas na ako ng mga sandaling yun at humingi na ng saklolo sa mga tao. May iilang humarang sa amin at pinigilan ng babae sa anumang binabalak niya. Laking pasalamat ko nang makawala ako, kabaryo. Hindi din ako naniwala sa sinasabi niyang siya ang nanay ko. Dahil wala naman akong nararamdaman na kahit anong luksong dugo sa kanya. Hindi ko lang alam kung baka dahil sa tagal ng panahon na hindi ko siya nakasama ay talagang wala akong maramdaman na siya talaga ang nanay ko. Tinanong ko siya, kabaryo, kung siya nga talaga ang nanay ko, bakit niya ako nagawang iwan? Hindi ako natuwa sa sagot niya. Sinabi niya noon na hindi daw niya kayang buhayin ako. Kaya naman nagawa niya akong iwan. Ayos ka din naman pala. Ang galing ng pagbalik, talagang sinakto mong malaki na ako. Matapos ang paghihirap sa akin ng lolo at lola ko, kukunin mo ko ng ganun-ganun na lang? Pasensya na, pero isa lang ang pamilya ko at hindi ikaw yon. Galit kong sabi sa kanya. Marami pa sana akong gustong sabihin sa kanya pero pinigilan ko na lang ang sarili ko dahil maraming tao noon. Patawarin mo ko, anak. Andito na si nanay. Pwede na tayong magsimula ng tayo lang. Hindi ko na pinansin pa ang mga sinabi niyang yon at tumalikod na. Rinig ko pa ring nakipagsagutan pa ang babae sa iilang mga taong tumutulong sa akin para makaalis at sinabi din niyang anak niya ako. Pero kahit ni isa ay walang naniwala sa kanya. Nawala ang atensyon niya sa akin pagkakataon ko na yon para makaalis na. Tumakbo na ako papasok ng jeep. Sakto naman na pag-upo ko ay umandar na ito. Binalingan ko pa ang babae. Hahabol pa sana itong sumakay ngunit hindi siya pinansin ng driver dahil na sa puno na din ang jeep noon. Nakita ko pang nakatingin nito sa akin ng masama at nanlilisik ang mga mata nito. Kakaiba talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Parang hindi siya normal na tao, kabaryo. Ilang oras ang itinagal ko sa biyahe, kabaryo. Idagdag mo pa ang malubak na daan at maputik na siyang nagpapatagal sa biyahe. Ilang oras pa. Sa awa naman ng Diyos ay nakarating ako ng maayos sa baryo namin.
Kaya naman ilang minuto ang lalakarin ko papasok sa may looban. Pagdating ko sa unahan ay wala nang kabahayan akong nadadaanan dahil ilang metro na ang pagitan ng mga bahay. Malayo pa lang ako ay nakikita ko na ang ilaw sa bahay namin. Aaminin ko, kabaryo, na-miss ko ang bahay namin. Nang malapit na ako ay tinawag ko na ang pangalan ni Lolo. Nakita ko naman ito na dumungaw sa may bintana at nagulat pa ito nang makita ako. Nang makapasok na ako sa loob ay nagmanaw ko sa kanya at agad ko namang hinanap si Lola. Sinabi ni Lolo na nasa kwarto ito at masama ang pakiramdam. 3 araw na ang nakakalipas. Inilagay ko muna sa mesa ang mga dala ko at tinungo ko ang kwarto nilang dalawa. Gustong tumulo ng luha ko noon, kabaryo. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit sobrang na-miss ko lang sila o di kaya ay dala ng pagkaawa sa matanda. Pumayat kasi ang lola ko. Dahan-dahan akong lumapit at umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay nito, dahilan para magising siya. Binanggit nito ang pangalan ko na siyang sobra kong na-miss. Ilang araw pa ang lumipas, kabaryo. Naging mabuti naman ang pakiramdam ni Lola at bumalik din ang sigla niya. Napag-alaman kong kaya ito nagkasakit dahil sa palagi itong nagtatrabaho sa taniman ng gulay. Dahilan ni Lola sakit para daw hindi siya nalulungkot mag-isa sa bahay. Hindi ko na din ikwento pa sa kanila ang nangyari sa bayan noong ako'y papauwi sa baryo. Ayaw kong mag-alala pa silang dalawa sa akin. Akala ko nga, yun na ang huli naming pagkikita ng babae. Pero nagkamali ako. Hindi na ako muli pang bumalik sa bayan, kabaryo. Namirmi na lamang ako sa amin para naman maalalayan ko sina Lolo at Lola. Sumasama din ako sa lolo ko tuwing mangingisda siya sa dagat. At kapag marami ang nahuhuli, ay nilalako ko naman ang mga yon. Malaki ang benta sa paglalako, kabaryo. Lalo na, alimasag ang nahuhuli na namin na siyang palaging inaabangan ng mga tao kung sakali man na nagtitinda ko. Taong 1990, Agosto 1. Tanda ko ang petsa na yan, kabaryo. Sino ba naman ang makakalimot sa petsang naging dahilan para gumulo ang buhay namin nina Lolo at Lola? Ilang araw pa ang lumipas, nagulat na lamang ako dahil sa binalita ni Lola na meron daw kaming bagong kapitbahay. Palagi itong binibigyan ni Lola ng lutong ulam at ng gulay na tanim niya, yung sinasabi niyang kapitbahay. Galing ako sa tabing baybay para hintayin ang pagdating ni Lolo. Ilang saglit pa ay nakita ko ng dumaong sa pangpang ang bangka niya. Masaya ko siyang sinalubong at tinulungan siyang magbuhat ng mga isda niyang nahuli. Tanaw ko naman si Lola sa labas ng bahay na merong kausap na isang babae. Hindi ko makita ang itsura nun dahil nakatalikod dito sa amin. Pero pamilyar sa akin ang figura nito. Pumasok naman sa isip ko yung babaeng nagpakilala na siya ang nanay ko. Napahinto pa ako saglit na siyang ipinagtaka ni Lolo. Tinanong niya ako kung maayos lang daw ba ako. Ngumiti naman ako sa kanya ng malapad at tumango saka ipinagpatuloy ang paglalakad. Habang papalapit kami sa pwesto nila Lola, ay hindi ko namang maiwasang kumabog ang puso ko. Mas dumoble ang kabog ng puso ko, kabaryo, dahil sa nakilala ko na ang kausap ni Lola.
Nakangiti ito sa akin ng malapad na parabang nagsasabi na hindi ko siya matatakasan. Natuod ako sa aking kinatatayuan. Hindi ko naman alam, kabaryo, kung normal lang ba sa tao ang makaramdam ng kakaiba sa kapwa-tao. Nabalik lang ako sa wisyo nang ipakilala ako ni Lola sa babae na siyang nalaman ko. Ang pangalan ay si Beth. Ang ganda naman ng apo mo na Isaling. Sigurado kung maganda din ang nanay niya. Alam kong nagkukunwari lang si Aling Beth sa harapan ni Lola dahil sarili niya ang tinutukoy niyang nanay ko. Nako Beth, hindi ko masasabing maganda ang nanay niya dahil hindi ko naman nakita. Basta para sa akin, maganda ang apo ko. Pagmamalaki ni Lola, agad naman akong nagpaalam na papasok na ako sa loob ng bahay. Iniwan ko na sila doon, kabaryo, dahil hindi ako komportable sa presensya ni Aling Beth. Narinig ko pa ang usapan nila. Nagtatanong si Aling Beth kay Lola kung nasan daw ang mga magulang ko. Hindi na ako magtataka kung naikwento na ni Lola ang tungkol sa akin. Maya-maya pa ay natapos na din ang pag-uusap nila at pumasok sa loob si Lola. Tinanong ko naman ito kung ano ang napagkwentuhan nila. Katulad ng inaasahan ko, ay nasabi niya nga dito na isa lang akong ampon at hindi nila tunay na apo. Mabilis sumapit ang hapon, kabaryo. Naghanda na ako ng makakain namin at nang matapos na ay nagsimula na kaming kumain. Nagsalita naman si Lola tungkol kay Aling Beth. Meron daw itong importanteng sadya dito sa baryo namin. Kahit hindi ko pa alam kung ano iyon, ay malakas ang kutob ko na ako ang sadya nito. Tahimik lang ko habang sumusubo ng pagkain at nakikinig sa mga kwento ni Lola. Nalaman din namin na merong isang bagay na kukunin si Aling Beth dito sa lugar namin. Hanggang naisipan kong tanungin si Lolo at Lola na kung sakali man na biglang magpakita sa amin ang tunay kong magulang at kunin ako, ano ang magiging desisyon nila? Ibibigay ba nila ako o hindi? Sa tanong ko na iyon, kabaryo, ay natahimik silang dalawa at nag-iisip ito ng mga isasagot sa akin. Sabi naman ni Lola na kung mangyayari man daw yon ay nasa akin pa din ang desisyon kung kanino ko sasama dahil wala naman daw silang karapatan simula at sa pool pa lamang. Hinintay ko naman ang sagot ni Lolo. Ang sabi niya sa akin ay hindi siya papayag na makuha ko ng tunay kong magulang dahil noon pa man ay naghintay silang balikan ako at walang nangyari. Napamahal na daw ako sa kanila at kahit ano pa ang mangyari ay hindi ako ibibigay ni Lolo. Magkamatayan na daw ang lahat. Kahit na alam niyang wala siyang laban. Sinabi ko naman sa kanila na iisa lang ang pipiliin ko kung mangyari man yun. Matagal na panahon na akong nakapagdesisyon at handa na ako sa ganoong bagay. Sila ang pipiliin ko. Kung hindi dahil sa kanila, ay baka wala na ako ngayon. Pinaramdam nila sa akin ang tunay na pagmamahal kahit hindi nila ako tunay na kadugo. Ipinagtapat ko din kay Lolo ang tungkol kay Aling Beth. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nalaman. Mula nung nalaman nila ay hindi na ako gaanong pinapalabas ng bahay. Dahil baka pilitin naman ako ni Aling Beth na isama. Araw-araw pumupunta si Aling Beth sa bahay. Hindi ko nga alam, kabaryo, kung bakit nagagawa pang kausapin ni Lola ang babaeng iyon. Sa tuwing nakikita ko ang mukha ng babae, ay wala akong maramdaman na pagmamahal sa kanya. Tanging galit at pagkapuot ang nasa dibdib ko. Galit ako dahil pinabayaan niya ako. Marami ang mga mag-asawa na gusto ang magkaanak, pero siya ay binaliwala ako.
Isang umaga, kabaryo. Handa na sana akong lumabas ng bahay nang mapansin ko kaagad itong si Aling Beth. Nakausap ang lola. Noong una ay maayos naman silang nag-uusap hanggang sa narinig ko na lang na tumaas ang boses niya. Nagpupumilit siyang pumasok sa loob ng bahay. Hindi niya lang magawa dahil hinaharangan siya ni lola. Ganoon na lang ang gulat ko nang bigla niyang tinulak si lola dahilan para mapasalampak ito sa lupa. Napatakbo ko nung mga oras na iyon, kabaryo. At dahil sa namumuong galit ko sa ina ko, ay bigla ko siyang tinulak. Wala na akong pakialam kung sabihin man niyang wala akong respeto. Agad ko namang itinayo si lola at sa galit na binalingan ang nanay ko. Akma sana niyang hahawakan ng mabilis kong inilayo ang aking sarili. Umalis ka na dito. Hindi ako naniniwalang ikaw ang nanay ko. Wala na akong magulang mula noon pa. Kaya naman wala ka nang babalikan dito. Umalis ka na. Galit kong sigaw sa kanya at pinagtulakan palayo. Hinawakan naman ako ni lola para patigilin sa ginagawa. Kahit ano pang sabihin mo, walang magbabago. Ako ang nanay mo at ako ang may karapatan sa'yo. Kaya sumama ka na sa akin. Pangako anak, babawi si nanay sa lahat ng pagkukulang. Napailing ako sa mga sinabi niya noon, kabaryo. Sinabi ko sa kanya na mula nang iwan niya ako ay wala na siyang karapatan sa akin. Sinabi ko din na wala siyang kwentang nanay dahil hindi magagawa ng butihing ina ang iwan ang kanyang anak. Sa sinabi kong yun ay bigla na lang itong tumawa na parang isang baliw sa harapan naming dalawa. Bigla namang dumating si lolo at naabutan kami sa ganoong sitwasyon. Bago pa man umalis si Aling Beth ay nag-iwan siya ng katagang babalik siya at sa pagkakataon na iyon ay makukuha niya na ako. Agad naman siyang pinagsalitaan ni lolo na wala siyang makukuha. Napatago ko sa likuran nila lolo at lola nang manlisik ang mga mata ni Aling Beth. Binantaan niya ang buhay ni na lola na merong mangyayari kapag nagpumilit silang hindi ako ibigay, kabaryo. Galit na galit si Aling Beth nang umalis. Hindi ko siya kayang tawaging nanay dahil hindi iyon nababagay sa kanya. Ilang araw ang lumipas, hindi na namin nakita pa si Aling Beth. Pero tuwing sasapit ang gabi, ay may kakaiba kaming nararamdaman palaging merong kung anong ingay ang nagmumula sa bubungan namin. Sa tuwing lalabasin iyon ni lolo, ay wala naman siyang makitang kakaiba. Hanggang sa nasanay na din kami sa ingay na iyon tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi. Tumulong ako kay lolo na ihanda ang mga gagamitin niya sa kanyang pangingisda. Gusto ko sanang sumama sa kanya sa laot pero hindi niya naman ako pinayagan at sinabing manatili na lamang sa bahay dahil may iiwan daw mag-isa itong si lola. Pumayag naman ako sa mga sinabi niya. Bandang 7:00 ng gabi ay kami lang ni lola ang naiwan sa bahay. Akmang isasara ko na ang pintuan noon, kabaryo, nang makita kong muli itong si Aling Beth. Nakatayo ito sa labas. Kaya naman tinawag ko si lola para sabihin ang aking nakita. Hindi din makapaniwala si lola na bumalik na si Aling Beth. Lumabas si lola at sinabing kahit anong mangyari ay wag akong susunod sa kanya. Tumango ako at pinagmasdan lang silang dalawa. Maya-maya pa, kabaryo, ay bigla niya na lang inataki itong si lola. Kaya naman napasigaw ako at tumakbo sa gawi nila. Nakita kong nasugatan si lola sa kamay. Nagalit ako ng gusto sa babaeng nasa harapan namin. Kaya naman ang ginawa ko ay sinugod ko siya. Wala akong ibang gustong gawin kundi ang gantihan ang babae. Masakit para sa akin na makitang sinasaktan
ng ibang tao ang mahal ko sa buhay. Kahit anong gawin mo, hindi ako sasama sa'yo. Para sa akin, matagal nang patay ang tunay kong magulang. Sigaw ko noon kay Aling Beth. Ayaw kitang saktan dahil anak kita. Pero dahil sa matigas ang ulo mo, wala na akong pakialam kung masasaktan man kita sa gagawin ko. Ang importante makuha kita. Galit niyang sabi sa akin. Bigla niya na lamang akong hinila sa kamay, kabaryo, at pilit na isinasama. Narinig ko pa ang boses ni Lola kaya naman ay nilingon ko ito. Para makaligtas sa kamay ni Aling Beth, kabaryo, kinagat ko iyon ng malakas at nabitawan niya ako. Tumakbo ko kay Lola pero naabutan pa din ako. Nakita kong kumuha ng isang kahoy si Lola at inihampas niya iyon kay Aling Beth. Agad kong niyakap si Lola. Napatras pa kami ng sabay dahil sa nakita ko, kabaryo. Bigla na lang kasing nagbago ang anyo ni Aling Beth. Naging pangit itong babae. Matulis ang mga kuko at ang ngipin na matutulis din. Nanlilisik ang kanyang mga mata, kabaryo. Halos maihina nga ako sa aking salawal dahil aswang pala ang babaeng kaharap namin. Sinabi niyang sumama na lang ako at wag nang magmatigas para hindi na madamay si Lola. Hindi ko alam ang gagawin ng mga sandaling yon dahil ayokong sumama sa kanya at ayaw ko din na mapahamak pa si Lola. Nagmatigas pa din ako, kabaryo, na mas lalong ikinagalit niya. Inatake niya naman kami at sinabing kung hindi lang din niya ako mababawi ay mas maganda nang mamatay na ako kasama ng mga bago kong pamilya. Hindi ko inaasahan ang sunod na nangyari. Bigla na lamang akong tinulak ni Lola at siya ang napatumba sa lupa kasama itong babae. Akma ko sanang hahatawin si Aling Beth ng oras na iyon nang sinabi ni Lola na umalis na ako at wag na siyang intindihin. Itakas ko na daw ang sarili ko, kabaryo. Ayaw ko pa sanang iwan si Lola. Kaya naman agad akong tumakbo papalayo, patungo sa may baybay. Nagbabaka sakaling may mahihinga ng tulong pero bigo ako. Ilang saglit pa ay naaninag ko na ang isang ilaw na papalapit noon sa baybay. Kung hindi ako nagkakamali, kabaryo, isa iyon sa mga mangingisda. Agad akong lumapit sa bangka na dumaong. Ganoon na lamang ang pasasalamat ko, kabaryo, dahil si Lolo pala ang dumating. Nakakunot noo pa si Lolo nang makita ako at ang itsura ko. Kaya naman hindi niya napigilan pa ang magtanong. Sinabi ko na ang lahat sa kanya. Nanlaki bigla ang mga mata niya at nagmadaling tumakbo pauwi sa bahay. Nakasunod lang ako kay Lolo ng mga oras na iyon. Halos nanlumo ko sa naabutan ko. Para akong mawawalan ng malay at kakapusin ng hininga. Ang kaninang mabilis kong paglakad ay napalitan ng mabagal na hakbang habang tumutulo ang luha ko. Napasigaw at napaiyak pa itong si Lolo habang hawak ang katawan ni Lola na wala ng buhay. Napaluhod na din ako sa lupa at umiyak na. Sinisi ko ang sarili ko, kabaryo. Sana hindi na lang ako umalis at tinulungan si Lola na kalabanin itong babae. Mas dumoble ang galit at pagkamuhi ko sa aking nanay kung siya man talaga yon. Ito na ata ang pinakamasakit na alaala ko, kabaryo. Nang dahil sa akin ay napahamak ang isang taong nagmahal sa akin ng lubos. Halos hindi ko na din makita ang nasa paligid dahil sa mga luha ko. Sinundan ko ng tingin si Lolo. Binuhat niya ang katawan ni Lola papasok sa loob ng bahay. Hindi ko nagawang pumasok sa loob ng kwarto at makitang hindi na humihinga itong si Lola. Habang nakaupo ko sa labas ng pintuan, ay paulit-ulit kong narinig
ang sinabi ni Lolo na sana ay hindi na lang siya umalis. Pakiramdam ko noon, kabaryo, ipinanganak akong malas sa mundo. Bakit kailangan pang mawala ang mga nag-alaga at nagpahalaga sa akin? Siyam na gabing ibinurol si Lola sa amin bahay. Marami ang nakiramay at ang iba ay nagtatanong kung ano ang dahilan ng ikinamatay. Sinabi lang namin na merong sakit si Lola. Hindi na namin pa pinagsabi ang tunay na dahilan dahil baka walang maniwala sa amin. Malaki ang naging pagbabago ni Lolo, kabaryo. Pansin ko iyon dahil palagi na lang siyang nakatingin sa malayo at malalim ang iniisip. Ramdam ko rin ang biglang pag-iba ng pakikitungo niya sa akin. Sobrang sakit, kabaryo. Iyon bang wala akong mapagsabihan ng problema at bigad sa dibdib. Alam ko din na ako ang sinisisi ni Lolo sa nangyari at tanggap ko yon dahil sa akin naman nagsimula ang lahat. Matapos ang libing ni Lola, kabaryo, sobrang tahimik ng bahay. Parang hangin na lang ang turing sa akin ni Lolo. Hindi ako sanay na hindi kami nag-uusap. Hindi ako sanay sa mga ikinikilos niya. Hanggang sa maglakas loob na akong lumapit sa kanya at humingi ng tawad paulit-ulit. Wala itong naging kibo, kabaryo. Pareho kaming nasasaktan at hindi pa handa sa nangyari. Pero wala kaming magagawa dahil may plano ang Diyos. Araw-araw ay lungkot ang bumabalot sa buong bahay. Wala na yung dating masigla na lolo ko. Simula nang mawala si Lola, lahat ay naglaho. Kaya nga minsan, kabaryo, iniisip ko na lang na kung umalis na lang ako dahil baka sa tuwing nakikita ko ni Lolo ay hindi niya malimutan ang nangyari. Hindi naman talaga basta-basta makakalimutan ang ganitong pangyayari. Pero nakikita ko sa akin si Lolo na nanay ko ang pumatay kay Lola. Isang gabi noon, kabaryo, nakita ko si Lolo na mag-isa sa labas ng sala. Nakatingin ito sa langit. Awang-awa ako sa lolo ko sa tuwing nakikita ko siyang lumuluha sa isang tabi. Saksi ako sa pagmamahalan nilang dalawa. Lumapit ako sa kanya at sinabi ang lahat. Gusto ko na din kasing matapos ito. Lo, alam kong ako ang dahilan kung bakit nawala si Lola. Paulit-ulit po akong hihingi ng tawad sa iyo. Naging duwag po ako. Pangako, igaganti ko si Lola sa aswang na yon, Lolo. Wala pa din imik si Lolo sa mga sinabi ko. Hindi mo kailangan gawin yon. Ako mismo ang gaganti para sa lola mo. Naiiyak na sabi ni Lolo. Bigla ko naman siyang niyakap at umiyak sa bisig niya. Hindi naman daw siya galit sa akin dahil wala naman akong kinalaman sa nangyari. Naging maayos kami ulit ni Lolo, kabaryo. Kahit ganoon pa man, ay may kulang pa din sa loob ng bahay na lagi kong hinahanap-hanap. Kahit saan ako tumingin, ay alaala pa din ni Lola ang nakikita ko. Abala noon si Lolo sa pag-ayos ng kung anong bagay, kabaryo. Meron din akong napansin na isang baging na merong tinik. Isa iyong makabuhay na halaman. Dahil sa maraming naituro at naikwento sa akin si Lola, ay hindi na lingid sa kaalaman ko kung para saan ang baging. Sa isip ko pa ay parang susulong sa isang giyera itong si Lolo. Palagi niya kasing pinapatalim ang itak at laging nakasukbit sa tagiliran niya. Sinabi ko sa kanyang sasamahan ko siya sa kanyang laban at hindi ito iiwan. Pumayag naman si Lolo sa gusto ko. Naghintay pa kami ng ilang araw, kabaryo. At nagbabaka sakaling
bumalik ang babae. At nangyari nga iyon. Muli kaming nagkaharap na dalawa. Masasabi kong isa na siyang baliw dahil sa mga kinikilos niya. Ang sabi niya sa amin ay wala daw saysay ang buhay niya dahil hindi ko naman siya pinaniniwalaan na siya ang tunay kong ina. Kahit sino naman kabaryo, kung malalagay sa ganitong sitwasyon, ay mahirap talagang paniwalaan na bigla na lang lilitaw sa harapan mo ang magpapakilala na isang magulang mo. Wala na kaming sinayang pa na oras kabaryo. Inatake niya kami. Panay naman ang wasiwas ni Lolo at umiiwas din ito sa mahaba niyang kuko. Sugod lang siya ng sugod sa amin hanggang sa hinagupit siya ni Lolo ng isang baging na merong tinik. Namilipit itong si Aling Beth sa labis na sakit dahil na din sa sugat na malalim gawa ng tinik ng baging. Hindi na ito nakaligtas pa kay Lolo hanggang sa bawian din si Aling Beth ng buhay. Naipaghiganti na din namin si Lola. Wala na akong naramdaman na kahit anong awa kabaryo kay Aling Beth dahil na din siguro sa mahabang panahon ang lumipas bago siya nagpakita at binalikan ako. Lumipas noon ang ilang buwan kabaryo. Namatay din si Lolo dahil sa sobrang tanda na nito. Noong una ay hirap akong tanggapin na binawi na sa akin ng Diyos ang dalawang mahal ko sa buhay. Hanggang sa naisipan kong lisanin ang baryo namin. Napadpad na ako sa syudad ng Kamaynilaan kabaryo. At doon ko nga nakilala ang lalaking makakasama ko sa pagtanda. Nagpakasal kami ni Eddie at biniyayaan ng anak. Sa tuwing sasapit ang gabi, ay kinikwentohan ko sila ng tungkol sa mga aswang, katulad noong ginagawa sa akin ni Lola. Hindi rin lingid sa kaalaman ng asawa ko ang nangyari noong nasa probinsya ako. Namuhay kami ng tahimik at maayos kabaryo. Hindi na din ako bumalik sa dati naming lugar dahil sa pangit na alaala. Kahit kailanman ay hindi ko kinalimutan ang mga masasayang alaala namin nila Lolo at Lola. At magpahanggang ngayon ay mananatiling buhay sa puso at isipan ko ang mga masasayang alaala ng kahapon. Naway meron kayong mapulutang aral at may makuha kayo sa kwento ko. Muli, Sol. Salamat.